Midas. Okay, mayroong buntag sa tanan. Mayroong tanggal Domingo, salamat sa Diyos, kanya tanggal dinig. Nagkatigong, aron nga masimba na to siya diha sa Espiritu sa kamaturan. And we are glad that this is the day that the Lord hath made, and so we will rejoice and be glad in it. Ako nga tanas pero ko panindo, mag-aamot ako nga si Brother Simple na talangko na para sa Kampota, talaygon mo mo Diyos samahan dengan salamat Ginoo sa tago ng gatakan mo. Salamat sa usog, kabasko. O ka sinugugmag kaloy Lord, salamat. Man, magasimba kami diya kanimo sa Espiritu ng Kamatuoran. Sa ilo kami sa mga makadapasan ng kahugawan Lord, imo kami ang ngayan, ang dawat mong Ginoo sa itong pulong. Ikaw ang may mayaw ka, ang ibayat ko ang kaputagan Lord. Nalangin yung matagusang maminaw in Jesus' name, amen. 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 Niya kita sa pagtuon sa pulo sa Diyos. Makalimutan kayo. May tungod sa inspiration and preservation of the Word of God. Kung natunan sa binabay ng mga Domingo, mahinungdangon kayo, na nasayod ta, na aduna kita'y Biblia karon sa atong panahon, na ato ang kasaligan, o tungod kay kasaligan, atong mas saligan. Because walay lain na ato ang kabarugan din sa kalibutan na tama o ato ang masiguro na kamatuoran kundi ang pulong ng Diyos sa Diyos. Dili ang sulti sa mga pastor, dili sa ang sulti sa mga pari, sa mga imam, o ang tudlo sa simbahan o reliyon, kundi ang atong angay saligan kung unsa gayon ang gisulti sa Dios. Naguna kita pulong sa Dios niining atong panahon tungod kay ang Dios naghatag ini. O iya kining gitipigan, iya kining preserve. So that dili kita maglibog, dili kita mamasin. Ano bang perhaps, maybe, basin, no, tingali, so dili gusto ang Ginoo nga imunanata. Gusto ang Dios nga masayod ta o gusto sa Diyos na kita makasalig. Muna nga gipadayag niya ang tanan mahitungod, ang tanan nga kinahanglan natong tao na mahibaw-an mahitungod niya. Gipadayag sa Diyos ang iyang kabubuton kanato. Ang iyang kabubuton o ang mapamaagi na ato siya masunod, na dili kita namasin kung nagipay bang Ginoo,
kung nakauyon ba ang Ginoo, kung gidawat ba sa Dios, dawaton ba sa Dios ang atong mga gihimo. So gihatagan niya siyang pulong, kung ang buong pulong mao kining Biblia, matod pa sa pulong sa Dios nga ang tanan nga atong gikinahanglan masayran alam sa kinabuhing walay katapusan maadni. Amen. Now, dili ang tanan may tungod sa Dios, kabubuton sa Dios, may tungod sa langit, sa asa pagpapita, gipadayag dinhi. Ang Dios is infinite. Meaning, dili mo siya masulod sa usalag na libro. Pero unsay gikinahanglan o unsay sibo na ba mo sibo? Dili na kanang sibo nga kanang masahi ha. Sibo binisaya ni nga sinibuano. Na apoy man sibo. Sa kadagat kayong variation no? Igo, sibo, sigo. Or sulod nga makahatag ka nato sa kahibalo o kasiguruhan. May tungod sa kasiguruhan sa atong talang gisulat sa Ginoo. Natin tanan iko natin. So kung ato lang yun ang basahon ng Biblia, kung ato lang yun siyang sundon, ingon ang Bible, happy are ye if you do that. Kalipay din mo kung ingon ang baton. Abil ninyo, mulili na bisag asa na ang kagulanan, na ang kasakit, na ang mga problema, na ang kabulian, kasamok, na ang mga kalisdanan, kapikot, no? Mga kapait, kining tanan, nahitabo ni tungod kay nagabuhat ang tao nga wala o ginabuhat niya ang mga butang siyang kinabuhi na dili sa paagi na iya sa Diyos. And if we do things na dili sa paagi sa iya sa Diyos, mo na magkasayop-sayop ta. Magkasayop-sayop kita. O kay magkasayop-sayop man kita, mao na mo resulta ni og mga kagulanan. Mo resulta ni og bikil, panagbingkil, panag-away, kasamo, kabulian. Mo resulta ni kini mga katalagman nga ato ang na sugatan karon, and the way people respond to these calamities kanapod tungod kay wala kita nagapaminaw sa pulong sa Diyos. Ibog sila nagkainit panahon karon. Isulti na daan sa Ginoo na naay mo kay pulong na because sa katapusang adlaw tunawon sa Dios kining kalibutan sa gitawag na fervent heat. Init kayo mahitabo na matunaw, walay mabilin aning kalibutan. Ang naara sa Ginoo may magpabilin ang santo. Amen. Pagbitan na importante nga naara sa Ginoo. Hindi ka mahibong anak. Isulti na nadaan sa Ginoo. And doon na siya i-blueprint. Naghihatag ang Ginoo sa pag-atiman sa kalibutan ngayong gihatag. Pero ang tao, naghimag iyang kaugalingon. Wala siya nagsubay sa pamaagi na iya sa Diyos. Bisag gani ka ng pandemic, sakit, kung saan ang pag-contain, kung saan mo na sa pag-undang, kung saan mo na sa pag-prevent, naana sa pulong sa Ginoo. Pero people don't listen to God. They listen and they lean on their own understanding. So kung kita magsaligta sa itong kagalingon sa lambutan, dili ta magdahog ng atong kinabuhi pag malipayon or may na hingpit ang atong kalipay. Kaya ang kalipay nga hingpit,
naara Dios sa paghimo unsay gisulti sa pulong sa Ginoo. So karon naaman day gisulti ang Ginoo, pastor, asa man ato na madungog. Madungog nimo na siya sa pulong sa Dios. Kung ang Diyos doon na siya alagad na iyang gitawag sa pagwali sa pulong sa Diyos, na alagad sa Diyos, magwali yun sa pulong sa Diyos, makadungog sa ka sa pulong sa Diyos, gikan siya alagad. So, ang bottom line is doon na tayo pulong sa Diyos karon. Ang pulong sa Diyos, gikan niya, He inspired it, iyan yung i-breathe out, siya mo yung nagbugaan it, and then He made holy men, His holy men, the holy men of God. He chose holy men of God to write down His word. And then writing down His word, He preserved them. He see to it na kung sa iyang isulti, mo'y nasulat. And God will see to it na kung sa iyang isulat, mo'y kapaamot ka na to. So, muna siya na ang Bible is inspired and preserved. We already have covered the preservation of the Old Testament last week. Inyo nakita dito na yung sa Diyos kung sa ka-istrikto, kung sa sila ka-mitikuloso, kung sa sila ka-maminatmunon sa pag-imo o kapis sa pulong sa Diyos. And because God wants us to have His very word. The very word, may ang gisulti kaniya ito, mao yun ang mga pulong na usang atong madungog karon. Tungod kay ang Diyos dili mausap. Kung sa iyang kabubuton, kung sa iyang gusto, kung sa iyang mga pamaagi, wala na mausap. Dili niya na pag-auspon. Amen. Mamagali nga ganin yung alagad, ganin nga simaan, nagbaro yun. Na ang dihim mo sa Diyos, babae lang yun kung lalaki. Amen. Kaya wala masayaw ang Diyos na naay babae, naay lalaki na nahimong babae. Wala na sayaw ang Diyos na naa siya gihimong babae or lalaki na nahimong babae o babae lalaki na babae unta na babae na lalaki di ay wala masayaw ang Diyos, anak. It's either you are a boy or you are a girl. You are a man or you are a woman. Now, kung bayot ka, I have nothing against you, but God has something against you. I cannot be against you. But, so diyan mo, I can. Maybe, siguro, ma-accept ka na ko, matawad ka na ko, umikutan, hindi ka makagamukin na ko. Pero, God will never accept your claim. Right. Na lalaki ka, tapos imo yung ipapugos kay ikaw babae. Na babae ka, tapos imo yung igiit na katungod na ko. Ako'y nahibawas kong lawas. Na ako, lalaki. Ay. You know what? You are confused. Kung ikaw bayot, ikaw babae, you are confused. Your confusion, no, bisag kung sa may imong buhaton, will never change the fact that you are a boy and you are a girl. No? Muna kamong mga lalaki, ngano nga, masayon man ang lalaki, magpakalalaki. Kalisod na ng lalaki, magpakababae. Na kanang babae niya magpakalalaki, lisod na. Pero ang babae, magpakababae, sayo na. Pero tumundagi kay baliko na ni Momoto,
And sadly, sa mga pagtuon, kiniramang mga naingunanin, tungod kay sa gagmay pa sila, niagi sila o pangbulisya. Wala na correct ba? Wala na correct. Kaya it's been repeated many times until wala na sila mahimo but to accept it. No? The fact is, di na mausap. Kaya ang Diyos di rin mausap. When He destroyed Sodom and Gomorrah because of their kanang ilang sala, kanang sala sa homosexuality, you know, He will also destroy that today. Ingon ang ginoo na, walay effeminate na makasulod sa gingharian sa langit. Bam ng effeminate, that's the word of God for LGBTQIA+. Kapit na ma-multiply. Sige silang dugang, imbis may iba na ayot o ng tomboy sa kalibutan, nadungagan. LGBT naman sa una, no? Tapos, gibutangan ng Q, gibutangan ng I, gibutangan ng A, tapos, berting libugan naman yun nila, kung saan man yun sila, gibutangan plus. Kaya sa ilang kalibog, doon na pa may malibog. Madalas ilang kalibog. Maagni silang kalibog. Kunya, di pa gina sila matagbaw, himo ka ng plus, himo ng times. Ngayon nga nakasawa, kung saan na pagkaibaw, kung kanan tawhana, bisag taas siya mo, bisag sinina pa siya, nag-abit din kutis, nag-make up siya, babayan niya siya na taon, kung saan man mo pagkaibaw na kanakbayo. Ako siya kina, makakita ka ng babae, kung mula ka o kiay, ka na magtaas ang buhok, sinina, na babae o forma, pero maglakaw ganin na, kiay ganin na kaayo, bayot yun na. Di mo, bitaw na. Kadagang babae na rin. Ganina pa kong in-observe niya. Walay tinuod na babae, ganin so dire nga, nagkiay-kiay. They have this feminine gait. Pero dili, parehas bayot, maglakaw nga, okay. Magalit, ito nga yan. Amen? May mo ikalain ni Pastor, ay salamat, kita nga yan. Kaya di ko baka nga, wala kanilo si Pastor, ano kayo? Mao din na, tinood din na. Kung saan niyo paghahibawa ng lalaki, na tanawa na tumboy, ikaw, tanawa ng tumboy maglakaw, lalaki pa sa lalaki. Ang lalaki, o, ano kayo maglakaw, di ba? Sa lalaki, o, basta tarong lang utok pa, tarong lang utok, tarong. Pero, tumboy maglakaw, tanawa sa po, tanawa. Karon, nag-observe na mo, mamantay na mo. Saan ito kayo ni Pastor? Basta bayo? Basta kaya ka na bayo na. Ka na, tumboy na. Ang tumboy po, magpamubog-buhok. Nakabubuton man sa Ginoo, nga ang babae, taas o buhok. Amen? Ang lalaki po, ang bayot sa magpataas ang buhok, nakabubuton man sa Ginoo, nga ang lalaki, upo o buhok. Para nagtaas ka bungot. Patay mong buhok. Tama na. Laki. Kabubuto sa Ginoo ang lalaki, magsinina yun o linaki. Ang babae, magsinina o binabae. Na usapan pala ni mga bayo ng Pastor. Naanak lang sila. Pamatyo na ng mga priso, bayot na yung na. Ano na sila? Pero ikaw, magpatuloy sa pulong sa Ginoo. May mga pastor, bayot pastor, malangit na. Malangit na kung dawag ni Kristo. Niya, magpadayon sa pagkabayot, bahala siya manubag sa Ginoo, ikapot sa langit. Natay labot na. Pero malangit na, basta musali kay Kristo.
Ang tungkoy sa malakit niya po na basta mo salit ni Ginoong Kristo. Kanya, Pastor, wala man na usab. Ako, ano ba siya na usab? Na inuman ang Ginoo, if any man be in Christ, is a new creature. So, iyan na nagtulungan sa Ginoo. Ayaw po yung pamutan na. Para ito ng pamutan mo ng Pastor, maluwas pa na ganun, nag-isigin nag-inom. Ako! Iyan ang kinabuhi. Ako, pamutan ako, Pastor, luwas ka, oh. Minom ka, di. Oh. Diba? Amen? But the fact of the matter is, there is God's Word, and in duty, but to obey the Word of God. Amen. So din sa kalibutan, you are either obeying or disobeying God's Word. Right. It's either you are obedient or disobedient. Kani bitang issue sa racism. Racism. Ang tao, no, may gitawag na itong bias, may bigotry. Bisa kung sa pangarasa. Kita, sa pagkatinood lang mo niya na mga panahon, yung nanay, dili ka muna pero na mga panahon yung nanay nga, mga manaway ta, nanong ang puti, di man yun naganahan sa itong. Di ba? Nanong naaman yun ng walapi-lapi. Pero kita biyak po. Racist biyak po ta. Nanay pa na mo racist po ta. Kung saan, kanana ay mga badyaw, kanana ay mga ata. Say, manaway ta na nila. Tainan ta sila ha. Di na ito madawat. So what's that? That's bigotry, di ba? That's discrimination. Now, naikanta Nature Boy, karaan na ka nakantahan, si Nat King Cole may kanta na. Ang nagsulat sa mong kanta, kaya nakutana si Nat King Cole, puti pa na nagsulat. Kaya atong panahon na, ang racism sa Amerika, kuhaan man kayo. Si Nat King Cole ito man. Kaya ito writer, yun siya na, gusto na ko ikay mo kanta ni. Ngayon ako man, I'm black, you're white. Ingon siya na, you know, there are white people who loves black people. There are also black people who loves white people. There are white people who hates black people, and there are also black people who hate white people. So it's not really a matter of black and white. It's a matter of lovers and haters. If you are a lover, isa, kung sa pa na siya. Amen? Because love covereth all sins. But if you are a hater, bisa kung sa pa na siya, you'll hate it. You know, this kalimutan, obedient na yun of disobedience. It's a matter of obedience and disobedience. When we when we stand before God, and He is to judge us, you know, it's just a matter of, ang judgment sa Ginoo is just a matter of, are you obedient to my word or disobedient to my word? I gave you my word, what did you do with it? Do you obey it or do you disobey it? Ano rin na? Amen? Now, can the word of God be obeyed? Yes. Why? Because this is God's word. How can we be sure? It's God's word. Because God who inspired it. Because He inspired it, it's infallible, it's inerrant, in the Bible, and then God preserved His Word. So, kung saan Biblia ka nito, ang Biblia na ito. There are many translations of the Bible today. But let me tell you this. Because God does not want us to get confused, usa lang yun, ang Biblia na iyang i-preserve. Amen. Dili tanang Biblia na naakaroon. Now remember, ang Yawa gusto niya confused na. Right. Ang Yawa gusto niya na di ta mahimong obedient sa Ginoo. Ang Yawa gusto niya na makasala ta batok sa Dios. So, the very first thing that He did, the reason why Adam and Eve fell into sin was because
he perverted God's word. He challenged Aye. God's word. And so tiyan mo, if what you do and what you say and what you answer to the things na ipangutanan mo, na dili pinaagi sa pulong sa Ginoo, you are bound to get down by the devil. So ang Ginoo nag-preserve siya sa lahat ng kwento. And I believe that it is in the King James Bible. Muna yung mga Bible na gamit na ito din, King James Bible. No? So, it's not a matter of kanang gitawag na ito nga choice, or it's a matter of kanang gitawag na ito nga preference. No, it's not a preference, it's a conviction. Nga among the Bibles today, kung tanawin mo ang process of translate, ang process of abot ini sa tua, and how God's Word was preserved, you can say that we have it in the King James Bible. Because the Bible, you know, the Word of God must not be taken out, must not be watered down, dili na pwedeng ibanan, dili po na pwedeng luganan. And sadly, a lot of people today, tanaw nila sa Biblia, parehas na tanan. But it's not. If you are a student of the Word, you will see the importance of getting ato ang topic of preservation of the Word of God. Jesus Christ said, walay mo dugang ani, walay mo kuhaan. Dili dumagan, dili ni kuhaan. Because the Word of God is perfect. Ang pulong sa Ginoo perfect. So kung perfect, dili mo kuhaan, dili ni mo dumagan. Amen? May malagbaon, kaya pwede namin mong kulang mo ni. Di ba? May malagbaon, pwede mo mong mama na, ay, sobra na. O, kung anak may pasultihon, kulang. Pero pag ang mama may pasultihon, sobra. Na ayaw na lang yung mo, ganun maglalis mo sa inyong baon. Kaya kanang baon, kanunay yun ang kulang sa estudyante. Na kanunay yung sobra sa kilikan. Now, let's go now to the preservation of the New Testament. So sa ito na ibawaan, kini atong Bible is copied down from manuscripts. Okay? And doon ay two schools of manuscripts. Kanang gitawag na ito o Alexandrian text and the received text. Ang received text, mo ni siya ang mga teksto nga di mo'y ginabasa yun. Ginadawat yun sa mga Kristohanong sukat pa kaniya ito o hangtod karon. Now there are over 5,000 surviving manuscripts and fragments of parchments from the early sukat pa sa unang mga katuigan sa kasaysayan sa iglesia. Now, when we say iglesia, church, it does not pertain to Iglesia ni Cristo. It does not pertain to the Catholic Church. It does not pertain to the Baptist Church. It pertains to the body of Christ, ang lawas ni Cristo, na composed of the body of believers, mga magtotoo. So, there are 5,000 surviving manuscripts and fragments of parchments. Sa una, gikan pa sa una ng mga katuigan sa church history. So, kini nga mga manuscripts, ginangkuban kini, no, gikan sa gagmay ng mga fragments, kay kining manuscript, madugta man yun eh. Ma-disintegrate man eh, ma-degenerate man na, makurap man na, ma-spoil. So, na yung mga existing copies of manuscript na di na tibuok. Di na tibuok ba? Nagising na, o ba, nabuslot na.
No? Small fragments with only a few verses on the complete book. Okay? Saan ako? Pagkawalan ko. So, gamay lang to complete books because they are written on papyrus, parchment, and paper. Papyrus mo itong ikan sa dahon, imong kuan, papel, o kanang mga man-made mga kuan sa una, and then later, tingin modern na ito ng papel, and then parchment, panikitawag ng mga panig sa mananang gamit. Now, all of these manuscripts can be grouped into two families of text. So, manakong ingon na dunay duha ka pamilya ang teksto na gikuhaan sa pagkopya sa atong Biblia karon. Now, these two schools, managlahi ni sila, they both claim to represent the original autographs. Sa kung original autographs, katong original na copies or original na pages na mo ay closest sa original, kani sila. But in truth, sa akong nag-ingon, only one of the text is pure. Isa lang. Okay? So, doon ay duha ka claimant, mura ko ng kanang mato ka korte. Doon ay ang duha nga mga tubang sa korte, mingon na, ako mo isakto. Ang speaker po nga, ako mo isakto. So, pamatunan na kung kinsay sakto. Kasi man pwede nga silang duha sakto. Parehas niya mo itong best friend sila ba? Nabisan sa ilang ka best friend, niabot ang punto nga nag-away sila. Sige, yun ako sa, ikaw ay sayo. Ano ko man? Ikaw ay sayo. Taksa naman ka. Ikaw ay sayo lagi. Tingnan ko siya, dili lagi, ikaw lagi sayo. Ang ilang amigo na, yung na sa mga best friend mo, hindi naman lang mo magbinangkulay sa'yo. Para mawala na ng grupo. Nakaangkot ko, kay best friend siya, sige ba, ako'y sa'yo. Siya, di ba, ako kita ako'y sa'yo. Hindi mo na po siya na, di lagi ba, ako lagi mo sa'yo. Siya, ay, ako mo sa'yo. Siya, understand? Ako lagi mo sa'yo. Sinursa man ka, nanapukaan na ha. Hindi na nag-ako sa'yo, di ako na nag-ako sa'yo, may sister yung ka na ikay sa'yo. Sa otro po ka, dahil sa ko. Ako hindi unang nga, ako may sa'yo, ako na may sa'yo, tapos, buwag ko na po ka nga, ikaw may sa'yo. Awan na. Buwag ko sila nagkasinapo. Sapagkat tinood, doon na lagi usa na sakto. So, kining two groups of text, usa lagi sakto ani. Kaya, kining atong Bible, asa manigikan? Sa sakto. Kanang ubang Bible, asa nagikan? Sa dili sakto. Amen? Alright. So, one is correct, and the other is corrupt. Na naman. Because the Bible said, the words of the Lord are pure words. Perfect. So there are several ways to analyze these text families. So una sa tanan is the geographical origin. Ang gigikanan sa maong mga teksto. The geographical origin. Now, duha ka lugar na kining mga teksto, manuscripts, nagtuyok-tuyok. First is the Antioch and Alexandria. Okay? Each of these cities, mga siyudad siya, ang Antioch nasa Syria, ang Alexandria nasa Egypt. Okay? Each of these cities have two different, very different views of the Bible.
In Antioch, dito sa Antioch, no? Dito sa Antioch, they followed the example of the Hebrew scribes and loved the book and wanted no changes. So, they loved the book, they received it, accepted it, kunya wala gayon kini nila giusab. In Alexandria, remember, doon na tayo, kisa may naibaw nyo sa 7 wonders of the ancient world. Di ba, kung saan na Alexandria? Amen? Naa dito ang pinakadakong library. Tuwa dito ang mga bright. Tuwa dito ang mga scholars. Naa dito ang World University. Niya itong karaang mga panahon. In Alexandria, was a literary and scientific center of the ancient world. So, sa panahon natin ang famous university and the library na yan itong panahon na is very impressive number, 500,000 books. Katunga, kamilyon, 500,000 kalibro ang naa sa maong library. And naturally, every religion and philosophy found a home in this city. Mga bright man, na mga university. So, tanang filosofiya, tanang na mga ideas, no, na aning syudara. There are several men that play a major role in developing the nature of the Alexandrian thought. No? Usani ini, kining tao nga ginganlan si Origen. Origen possessed only one coat and no shoes. Kining tawa na bright kayo. Pero tanawan niyo siya, usara jud kuno ang iyahang coat kunya wa pagud ni siya sa sapatos. And he even castrated himself. Bago sa i-castrate iyang kagalingon, iyahang gikapon ang iyang kagalingon. Gikapon niya ba ang iyang kagalingon? And matulog ni siya, sasaog lang. Kung sa may mga belief ni Origen, ito, tamanin niyo ha, kung ano yung mga strange nga doctrine karon nga gika ni. Ito, that the Father created the Son, and that the Holy Spirit was created by and subordinate to the Son. Hindi na natin magdugay na. Paano nyo ko ang magbanong doctrine. Then, ikaduha, the necessity of baptism for the remission of sins and infant baptism. Natulog ni siya na kinahanglan ang tao mabunyagan, mabautisman sa tubig, aron na mahugasan ang iyahang kasalanan. O nagtudlo siya na ang bata kinahanglan bautisman o bunyagan aron mahugasan sa iyahang original sin. Paminaw mo. Ang atong kasalanan, ang atong pagkamakasasala, wala sa atong nabuhat. Ang atong pagkamakasasala, naa sa atong kinaiyahan, sa atong nature. We are sinners by nature. The Bible said, behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Ako kuno na umol sa diha sa kagil-aran, kadautan, o diha sa kasalanan, ako gipanangkon sa akong inahan. So before we were born, we are already sinners. Amen. Walay makahugas anak. Dili tubig Right. ang makahugas anak.
The Bible says na ang makahugas sa atong kasalanan ang dugo ni Ginoong Jesucristo. Amen? The Bible is very clear. The reason why Jesus Christ shed His precious blood is so that ang atong pagkamakasasala malimpyuhan. Because unless we get cleansed sa atong pagkamakasasala, inikamatay na to, dili ta makasunod sa amin. Bagkus ang mamatay sa iyang mga kasalanan, hukman muadto sa impyerno. But the teaching was dili small teaching sa Bible. Then Origen denied the physical resurrection and believed that the stars and planets have souls. Manghod lang na or magulang na og jutay sa tudlo sa mga Mormons. Na ang Mormons nagtudlo kapag ikaw Mormons, ikamatay nimo, kung faithful ka Mormons, naa kay planeta. Mao na ang Mormons nag-practice ng bigamy dinhi. No, hindi sila daghan. They will not show that to everyone because do not balao na. But in practice, ilang religion, they do that because they believe the more wives they have, the more happy they will be in their planet. Hindi kamatay nila. Siyempre, daghan ng asawa, mas dali sila magdaghan. Mapuno kayo ang planeta. Kaya naaman sa Bible ko nga replenish. The word replenish. Now, ay kasi may Mormons din niya. So, kung Mormons ka, maunang tulo sa Mormons. Kung wala kayo bawaan na, kasi wala pa nang itulo sa inyo. But the thing is, pero sila, ang kayo rin yung lahi. Kanang mga stars ko, kanang mga planets, doon ay mga kalang. Muna, doon ako ay mga pagtulunan o mga tinuhuan karon nga ang bata na mamatay, mahimo siyang bituon sa langit. Nakadong naman na. Bapa mo gyapon kadong kana? Di ba mabago pag hindi mo sa kalibutan o karaan hindi mo sa kalibutan. Kaya makadong mo pa sa una, dahil bantay mo pa. Mahimo bituon sa langit. Kay mo man ito daw origin. He also taught the allegorical interpretation of the Bible, of the Scripture. Allegorical mo sa bot, kanang Bible, dili na literal, ang haga na, dili mo na siya sabton na literal. Mga sambingay na, spiritual na, dili mo na siya. You know what? Manitundod niya, i-spiritualize ang ulo sa Ginoo. Now, there is an spiritual application of the Bible. Pero there is only one literal interpretation of the Scriptures. It's not allegorical, but it's literal. Meaning, what the Bible says is what the Bible says. Unless it does not make any sense literally, then it must be figurative. Pero kung pagbasa niyo na it makes sense literally, then it is literal. Pero ano na magbasa kang sulat? Diba? Kung ingon ang imong anak, nagkinahanglan ko og 5,000 karong bulan na kay examinations na namo. Pag dili ko makabayad, di ko katayo exam, mahagbong ko. Ika nagbasa. Sa kayo ba't pasabot ang bataan? Ano mangutana pa mag-usay mo at ipasabot? Kakaklaro, anak. Examination nila karumpulan na, magbayad siya 5,000, kaya di siya kabayad, di siya kakuha exam, mahagbong siya. Amen? Hindi na kami yun nga. Sa kayo ba't pasabot yung bataan? Sa kayo, rubarak ko nun yung ba't pasabot sa imong anak. O rubarak ko nun yung ba't pasabot sa imong anak. Ipasabot ko nun ako, sa iyang buot ipasabot. Ay, ang imo na usmuro basa. Papa.
examination na mo rin bulan na, kubayad ko 5 mil, hindi ko kabayad, di ko makapayad at take ko exams, mahambong ko. It does not make sense na imo na siyang basahon, sakto ni mo laing sabot, na ang literal sense is already understandable. Right. Amen? Masakta naman, ano imo masakto laing? Pamito na nga, naimingon nyo, dili na mo ihubad sa Biblia, dili na mo ipapasabot na. Hey, ingo si Jesus Christ, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. So, boy, sa mundo ni mo anak lain. Gihatag sa Diyos yung mundo nga, tapos bisang-bisang tumutuon niya, di na impirno, hindi makapatuloy, kinaboy mo lang katapusan. Ay, di na mo ipapasabot na, nahiya mo ipasabot sa Ginoo na. Di mo na pwedeng sabton ng yung anak kong sabot. Kaya ang Biblia is spiritual. Okay? Kung sa'yo kang puslanan na ang Biblia, tapos di ta kasabot. Kung di ta kasabot, isa may mong pasabot na to. Muna bitaw nga, daghan kay kulto karon sa kalibutan, daghan kay mailan sa relihiyon, kay dunay mga tao na nangangkon na sila na may gatagan sa Diyos o sa labutan pagpasabot sa pulong sa Ginoo. That's the reason why, I don't know, pero, pardon me, if you're an Iglesia ni Cristo today, you know this. Isa may Iglesia din. You know what? You know this. Dili mo mabasa ang Biblia. Right. Dili mo padad ang Biblia sa imong simbahan. Right. Ang ministro ra mo ay mo basa sa Biblia, ang ministro ra mo ay mo sa Biblia. Kaya ikaw rin magbasa sa Biblia, di ka kasabot. Okay. The Bible said, kung ikaw luwas, puyan ka sa Balang Espiritu. Kung puyan ka sa Balang Espiritu, basa ng Biblia, isang lisod na, God, by the Holy Spirit, will teach you all things. Luwa ka niya. Hindi, diha-diha tayo tanan. Here a little, there a little, line upon line, line upon line, precepts upon precepts, precepts upon precepts. Okay? So, dili siya mo to literal interpretation. It's all allegorical and bahala ka kung sa isabot ni mo anak. Mo na iyang tulong. Mo na problema sa tao karon. Mo na imong sabot. Ako mo na kong sabot. Bahala ka kung sa imong sabot sa Biblia. Basta ako, mo na kong sabot. Ha? Sabot na lang tani sa Biblia. Kung mo na imo, mo na imo. Mo na ako, mo na ako. Hindi na pwede. Kaya nga naman, wala may private interpretation ang pulong sa Ginoo. Right. Know this. Bata mo ng versikulo brad. There's no private interpretation. Wala'y private interpretation ang pulong sa Ginoo. Amen? Knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. So, dili pwede nga ikaw ay sabot anak. Right. Amen. Na, kung mo rin mo sabot, bahala ka. Eh, ako mo sila kong sabot. At mo na, isig sabot na nata. Bahala na tayo sa itong sabot mo ng gubot. O nang daghan kayong reliyon sa kalibutan. Kaya na ay mga tao nga, muni ako niya. Kanang debate sa Freedom Park, o asa man kanyang debate, di yun na magdaog. Wa na'y katapusan. Ang imo nang matungog-ana nila, puro yaga-yaga, puro bugal-bugal. Pabraytay, pamilusok mo. So, this, what's more, worse, with Origen is this. He corrected the New Testament text by a process called conjectural emendation. So may pasabot na Pastor, murag skala rin, blind kayo pagkasulti ba? Heavy words, bukat na mga pulong. But what it means simply is you change the text to what you think it ought to be. Iusap niya ang teksto, unsay iyahang pagtuo nga maupunta ni angay isulti. Ingon namin ang word, pulong kay butang. Sayop ni, so siya mo hinag-correct sa pulong sa Ginoo. When ang tama ginunta, kita mo ay purihian sa pulong sa Ginoo.
Yung ng Bible, let everyone, let every man a liar. Let God be true. Siguro na yun. Let God be true and every man a liar. Ano mo? Yung ng Bible. God forbid, yeah, let God be true. But every man a liar. Amen? As it is written that thou mightest be justified, they say, and mightest overcome when thou art judged. So, kung naaga ni isulti, gitudlok, nga dili iya sa pulong sa Ginoo, bisag kung sa tayo mong pagtuwa na, hey, dili ang pulong sa Ginoo may nasayo. Amen? It's either, kung sukuhi, it's either dili ka uyon sa pulong sa Ginoo. It's either disobedient, it's either di ka gusto, di ka mo dapat. Pero wag kailangan mahimo kung pulong sa Ginoo, dawaton nimo. Kung imong dawaton, happy happy. Pero di mo dawaton, maghila ka. Labi na unya, hindi ka tubang mo sa Ginoo. Prepare to meet the God. Origen is quoted on the subject of allegorizing scripture as saying, ingon siya, the scriptures are of little use to those who understand them as they were written. Talimang ka na. Kung nakasabot ko nung ka sa gisulti, sa gitulo sa Bible, sa gisulti Bible, wala na kayo gamit ni mo. Wala dito sa Amerika one time, nakatungog kung magwali siya na, sukat ka ron! Di na ko gamit sa Bible. Tudluan na mo kung saan pagkinabuhin Kristo hanon nga walay Biblia. Kung saan? Kung saan man ko ng pagkinabuhin ang Kristo hanon kung walay Biblia. Right. Amen. Amen? Pero man ito ang origin. So, kini si origin, nag-influence po siya ang laing tao, magingandan si Jerome. Akin ako, putol ko din na pita, pero then we will continue this next week. Para may bawa mo, ano nga, dilita ng NIV, ASB, NLT, NKJV, daghan kayo Bible sa daghan kayo mga Biblia na naa sa market. No? NAB. He influenced Jerome na mga nagsulat sa Latin Vulgate kanang Vulgata sa Catholic Church, the Bible of the Catholic Church. The text that Origen and his students produced is called the Alexandrian text. So, two most famous Greek manuscripts in this family are the Codex Vaticanus and the Codex Sinaiticus or Sinaiticus. Ang Vaticanus, dito rin nakita na discovery sa Vatican. Ang Sinaiticus, dito rin na discovery sa Sinai. No? Dito gapon napit sa Egypt. In both of these manuscripts, there are, anong dili kasaligan because there are hundreds of omissions. Wala, pagkopya nila, wala nila di-appeal. Word, text, name of God, the blood, ipagtanggal nila na. Muna, doon na mga bersikulo sa King James Bible na wala aning mga Bible. Wala sa mga Bible, anong Bible. And there are names of God in the King James na wala, ikuha nila aning mga Bibles. There are hundreds of omissions, words or verses. And they also disagree with each other over 3,000 times in the Gospels alone. Ang Codex Sinaiticus o Codex Vaticanus na usaray gikanan ng Alexandria, di magkasinabot 3,000 kahigayon. Kanamita magdebate, usaray hiskutan nila niya, pero di sila magkasinabot. Di mahuman ang ilang debate na di na magkasinabot sila. 3,000 pa. Yan, nagtuo ka kata ng reliyon, mausa. Ay, di na mausa. Ecumenical movement, that's a wishful thinking. But 3,000 times alone, in the Gospel
different gospel. Matthew, Mark, Luke, and John. 27 books ang New Testament. 23 books wala pa may isbuti. Over 7,000 in all of New Testament. Sinaiticus has letters, words, or entire sentences repeated twice by carelessness. And sometimes 10 to 40 words are just dropped. Doon ay mga panahon, sentence or clause was omitted because it happened to end with the same words as a preceding clause. At least 150 times. Pero let us not be too technical. Kung pasabot, ini nga Alexandrian text, which is one of the source of kani kita mga manuscripts na diin ikuhaan og kopya sa atong Bible, sa mga Bible versions karon is corrupt. Di kasaligan. Ginungagan, gikuhaan. Ni kinsa sa mga tao na dili higpit o dili tibuok ang pagsalig sa pulong sa Diyos. So you cannot trust that. Gawas pa, ang Alexandria is Egypt. You read in the Bible, pag-istod gani ang Bible of Egypt, kasagaran yun na kaaway sa Ginoo. Kaaway sa katauhan sa Diyos. Ang Egypt also is a picture of the world. Kalibutan. And remember this, Moses, before he was ably used of God, have to leave Egypt. Prinsipyo na sa Egypt, pero kinakabubihan sa Egypt. Kung magpamilya sa Egypt, di siya magamit sa Ginoo. Even the Bible, love not the world, they are the things that are in the world, for all that are in the world are not of God. Siya ang may gumpa sa kalibutan, kaaway sa Diyos. So, makita niyo mo dyan na, kasi palang daang gigikanan, o ang mga tao na naghimo, o ang resulta silang himo, dili na daan iya sa Diyos. Muna, doon na tayo mga Biblia karon. Doon ay mga Biblia doon ay mga Biblia karon na nagpasa sa tibuok kalibutan na ang mga sinsiro ta na nangita sa kabubuton sa Dios, nangita sa tama nga pamaagi sa pagsimba sa Dios, pagpangalagad sa Dios, na unta makabaton sa kasiguruhan sa kaluwasan siya kalam. Wala makakaplang ini. Because they are getting their sources from the corrupt source. Mabita na, ang tao na nagsunod sa English Bible, pamutan na, kung mamatay ka karon, sigurado ka ba mato ka sa langit? They can always say to you, yes. Because the King James Bible teaches the salvation by grace through faith alone. Ingon ang Bible, kini mga butangan, isulat na ko kanyo, aron kamo nga nagtuo masayon. Oh. Masayon. Ang pangutana ang tao wala nag minaw aning King James Bible, pangutana, wala na walihan, wala nakadumog sa pulong sa Ginoo, sulti sa King James Bible. Pangutana, kung namatay ka, sigurado ka ng langit, kung ito ba pinay, wala. Kaya nakasiguro, ay buhi pa man ta. Buhi pa man ta. May makasiguro, ay buhi pa man ta. Way nasayod, sayod ba na ita? Way nasayod, way nakaanto, way nakabalik, way nakaani, way niadto na nibalik. Muna kasagaran nga tubaw. Kaya pagkutanan mo niya, usama ng paagi sa kaluwasan, magpabunyag, para mahugasan ng kasalanan, magpamimbrog simbahan, kaya ang kamatuoran na sa simbahan, magbuhat ng maayo, kay may na lang, basi na lang, maluoy ang Ginoo, ay sutihan na mo ang Ginoo, naluoy na. Kumanang kaluoy sa Ginoo. Dito niya ipanayang sa krus ng bahay. Kumana ang sakripisyo para sa kasalanan. Ay manong bago mabuo ka ng Jesus.
Amen? Amen. Amen. So, dirita ko to, next meeting, the Antiochian lineage, origin of the preserved Word of God. Amen? Okay, manindog tantanan paliw. And then, magpadayon kita, kunya sa pagsimba, Diyos sa patulan, magkamuta, mahal na lagito, o Diyos na balaan din mo, dalang salamat Lord, sa inyong kaayos sa Diyos sa paloy, salamat sa inyong pulong, salamat po Diyos po Lord, ito na kami sa inyong pulong karon. Ino Lord, at walang ang pumahang, inyong likunon ang mga convictions, pinali sa inyong pulong ng Diyos ko. Help us today, God, Lord, in this service. Lead us, O God, Lord, and be our means in Jesus' name. Amen and amen. So let us break in 5 minutes as we prepare for the scripture song presentation of children, also for our worship service. After the 5-minute break, let us all come again. So, inisipahan, aron sa pagpadayon sa tuwang servisyo. God bless you. Natin mga comfort room sa Pikas, pwede nyo maililipin mong pagalingon. You want to get comforted, so that they have comfort room sa Pikas. Kapag mga bata, inom mo na ang tubig, pero abahan niyo ayaw pinagtaghan, para na ini-servilado, tingin mo, pati o kayo.